Amen. Welcome dito sa ating Book of Romans. Pero ang ating GC would remain the School of the Holy Spirit because the teaching of the Word of God is of the Holy Spirit. So, ganun pa rin ang ating GC. Amen. So, let us pray muna before I lay down some things that are important. Okay? Father in heaven, we thank you, Lord, for this back to school in your word, O Lord God, that we can truly study your word, appreciate your word, embrace your words. Thank you for the many wisdom that you have given us and the permission to understand the mysteries of the kingdom. And this one is the writing of Paul pertaining to the book of Romans, the most misunderstood book that is ever written. Thank you, Lord God, and that you will bring us to clarity. I pray, O Lord, that everyone that joining in this teaching, O Lord God, that you would touch all our ears, that we may hear the right words, that we may hear with clarity of the meaning of every verse in the Bible as Paul has written it, and that our eyes may be open to the truth, O Lord God. That whatever things of religiosity, of the other teachings in the past that will collide in our teaching, I pray, O Father, that the clarity of your words will truly open everybody's heart. That, Father, give us a wise and understanding heart. We do not pretend that we know it all. We do not pretend, O Lord God, and we never claim that we know everything that Paul has written, but only by your Holy Spirit. That the Holy Spirit will open our ears and the understanding of and the eyes of our understanding, and give us, O Lord, a wise and understanding heart, that we may know what to choose and what to decide, O Lord God, according to your words. We pray, O Lord God, that throughout this teaching, will give us a new revelation, will give us an open heart for your words, that we ask the Holy Spirit to teach today, to show us the things that we need to understand in this book of Romans. Father, I thank you, Lord, for each and every one of these people, O Lord God. I pray that you would touch their hearts as well, that they may continue to the study of this book. I pray for the glory of your name and for our benefit, O Lord God. As we understand these words, we pray. In Jesus Christ's name, amen, amen, hallelujah. Praise God. So, amen. At there are rules in this class. Alam mo, mahaba kasi ang teaching na ito. Kasi cross-references, looking at it and from other perspective, medyo mahaba. And there are 16 chapters in this book. Madali lang, but to explain it, kasi to break your religiosity, it would take time. Now, I had been teaching for such a long time sa Zoom, for many years now. Siguro more than 3 years na. But the one thing I hate is that I am talking to myself. Oh, di ba? I really don't want to talk to myself. Ayaw kong kausapin ang sarili ko. Kasi ayaw niyong magpakita. So, kung hindi kaya magpapakita, the rules in this house, pag hindi ka nagbukas ng iyong cam, I will take you out. Kasi sino pa kausap ko doon? Picture mo. Yung picture mo, hindi nagre-react. Paano kaya pag nagsalita ko, picture ko rin lang lalagay ko? Good No, morning po, Pastora. let us be fair. Ayan, good morning. At, yon, let us be fair, ha? Sabihin Good mo, morning po. nagtatrabaho ako, Pastora. Okay. Sa mga nagtatrabaho sa bahay at sa mga nagwo-work, and the present sa kanilang work, okay, you have a good excuse, pero hindi naman siguro lagi, ano? Kung may mga time na libre kayo, buksan nyo rin ang inyong camera. Baka mamaya,
Wala po talaga, ayaw niyo lang magpakita. Okay, so kung ikaw ay, hindi maganda ang iyong itsura, hindi naman 'yun sa itsura, 'no? Hindi 'yan sa itsura o kaya ikaw ay nagmamarakulyo, ayaw mong magpakita, sabihin mo lang at ilalagay kita sa, other room ng Zoom na ito. Yung 'pag nakita mo, ikaw na lang mag-isa doon. Patapusin mo ang iyong magmarakulyo, okey? Hallelujah, praise God. Okay. O siyempre 'pag naligo ka, 'wag kang mag-open ng cam, baka hindi namin magustuhan. Hallelujah. Amen, glory to God, hallelujah. Okay, ang ating time is, 8 o'clock to 9:30, pero the call time is 30 minutes, so mag-start tayo ng teaching, sa 8:30, exactly 8:30, hindi na ako magpapibitin. And, I will be teaching, ibig sabihin ako ang magsasalita for 1 hour or more, but not more than 9:45, not more than 9:45, no? So, I will leave time for a question and answer. Kung meron kayong gustong itanong, ganyan. Praise God. Okay, at, ano pa, ah, meron akong quiz. Meron akong quiz, okey? Alam niyo yung quiz ko, 'di ba? So, mag-a-announce ako, kasi magpapa-quiz ako, mag-aaral kayo. Kasi anong purpose nung pag-aaral kung hindi tayo magku-quiz? Iku-quiz ko, yun na ring inaral niyo. The School of the Holy Spirit, na-experience niyo yun, yung mga nandito sa School of the Holy Spirit, at nakaka-panic, 'di ba? Kasi nag-aral ka na, hindi mo pa rin masagot. Ay, grabe. Hindi mo pa rin masagot. At May ng konti. ayan, yung mga Ako hindi ang rule ng exam ko dito 'pag hindi ka nakasagot ng 3 beses ilalagay kita ano? sa home na ikaw na lang. Praise God. Hallelujah. Okay, at, 'yun, ano pa ba ang sasabihin natin dito? Puwedeng mag-invite because this is the book of Romans, okay. Puwede ring mag-walk out kung ayaw mo ang narinig mo dahil hindi 'yan ang pinaniniwalaan mo, puwede rin, nangyari 'yan sa School of the Holy Spirit na sabi natin na, the Holy Spirit, God is three. Alam niyo ba 'yun? God is three. Naku, wala pa dun sa teaching na ito. Kaya nga triune being, 'no? God is three. Pagkatapos hindi niya matanggap kasi God is ano sabi niya? In this three in one, when Father, Son, and the Holy Spirit, they are one, becomes God is one in three. Oh, paano yun? One in three. Baliktad naman sa kanya. Kaya nag-walk out siya sa School of the Holy Spirit. Okay, no problem. Ah, may mga views na hindi mo siguro magugustuhan, okay mga kapatid. Hindi po kailangan magwala. Sabihin mo lang, "Pastor, magpapaalam ako." O ayaw mo man mag-attend, okey lang 'yun. 'Pag hinanap kung paano nangyari do'n, sabihin mo na sa kasama mo, "Hindi niya naman makatanggap yung sinabi mo." Ay, ako'y open naman ako diyan. Okay. Okay, 'yun ha, basta hindi mo kailangang magwala. All you have to do is, if you cannot accept, even after the so much explanation and pointing of the words, ay wala tayong magagawa diyan. So, kailangan mo talagang open heart. Kasi, tanong ko sa inyo, do you understand the book of Romans? 'Di marami tayong misunderstood, marami ng away dito dahil sa book of Romans, 'no? Marami pong away. Kaya linawin po natin. Are you ready to open your mind? Parang sabi diyan, open-minded ka ba? Nandito tayo sa open-minded sa Book of Romans, 'no? Hindi po tayo magbebenta, pero kailangan mo ng open-minded heart. Okay, sige po, ano pa ba?
Meron kayong quiz, nasabi ko na yon, at ang oras, nasabi ko na rin, pwedeng mag-walkout, okay lang. Ilan ba tayo ngayon? 45 students ang meron ako ngayon. Huwag niyong awayin ang inyong pastor. Pwede ba? Pag na-reveal sa inyo, maunawaan niyo na, no need to debate with your pastors, please. Keep it what you learn, keep it to yourself. No? Keep it to yourself na lang. Kasi pag dinebate mo ang iyong pastor, magagalit yon syempre. Dahil meron din siyang sariling disposition at meron siyang pride. Kaya, meron na akong mga estudyante dito sa School of the Holy Spirit din, ay kinonfront si pastor. Mali ang iyong tinuro, pastor. O, diba? Kaya, wag naman i-confront si pastor. But pray for the pastor na malaman din niya yon. Okay. So, that's it. As I said, there are 16 chapters. We go by chapter and we very slowly because we will look at points by points kung ano ang ibig sabihin. And the last, because we have to do this, ang kailangan mo, the last thing that you should not do is to leave your Bible. You should have your Bible there. Be ready with your notes, your pens, your colored pencils, your marker, and your Bible, whatever translation, you have to have it. Ganito po mag-aral. You have different translations. If you only have one Bible, no problem. Meron ka namang phone, later makadecide kang mag-check into other translation para maunawaan mo. And notes, importante ang notes. Kasi ang naunawaan mo ngayon, kung hindi mo ino-note, makakalimutan mo. Repetition is very important. So, dahan-dahan natin i-tackle ang bawat chapter para manamnam natin ang bawat chapter. In the book of Romans, bawat chapter ay iba-iba ang topic. It's like a continued conversation na iba, nag-specific ang topic per chapter, but like a story, no? Connected naman silang lahat. Pero pag na-miss mo yung episode ng story, hindi mo na makonect. Diyan tayo nagkakagulo. Kaya hindi lang basta pick up ng verse without first understanding the every verses in the chapter and from one chapter to another. Kasi bawat chapter, nag-iiba ng topic si Paul. Continuous ang kanyang pagtuturo. Kaya pag naiwanan ka ng one episode, hindi mo na maunawaan the next episode. So, if you missed the teaching, make sure to check out the recordings. Okay? Para maunawaan mo. Praise God. Yun po ang pagkakamali ng marami. Kaya pag binasa mo ang Book of Romans na ito lang muna ang chapter na ito, pas hindi mo pa nabasa yung preceding chapters, hindi mo maunawaan ang sinasabi. Gagawa ka ng sarili mong conclusion. Okay. So, sino na dito nag-Bible school at natakil na ang Book of Romans? 2 pages lang to dito eh. Hallelujah, wala naman. Salamat Lord, ayaw nilang umamin. Praise God. Sige. Hindi ko naman kayo sisingilin. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo. Basta nahirapan kang unawain, you can raise question, you can raise, alam mo yun dito sa Zoom, merong emoticon ng hand raise. No? Tingnan nyo sa baba, may nakalagay na hand raise na nakaganon. I-click mo yan at kumuha ka ng emoticon na mag-raise ka ng hand, then I will stop speaking and I will entertain your question. So, mag-raise ng hand, ha? Okay. So, ready na ba inyong Bible?
You have your Bibles with you? Ready na ba yung pens and color pencils? You need to write on your Bibles to make notes. Kung meron kang stick-on notes, you can do that also. Pero you need to write on your notes and on your Bible para hindi mo makaligtaan. The next time you visit your Bible, you will see that your Bible is full of writings. O, di ba? Nakailang Bible na ako. Ipakikita ko sa inyo how I study my Bible, no? Okay. So, yung Bible ko is full of notes. Mga sulat at maraming mga dikit-dikit. Okay. Don't make your Bible so clean. Make it a lot of markings and noting sa bawat sides, no? Huwag kang maghinayang. It is meant for writing on the sides. Yung mga mahilig kasi ako mag-box-box, no? Yung mga gilid-gilid, tawag dito, ganito. Pag nag-markings ka na sa baba, may space dyan, isusulat mo dyan yung revelation dyan, nung verse. Kailangan yung comments mo magtapat dun sa verse para hindi ka mawala saan ba yung sinulat mo. No? Ayan. May mga araw-araw kang gagawin para pag binalikan mo, hindi ka magugulo. Ano na ba itong sinusulat ko dito? Basta wag mo lang isulat dito yung number ng loto. Hindi kasama yon ha? Number ng loto, hindi kasama yon. Ayan. Okay, sabi ko nga, may notes pa ako dito. Nakita nyo ba yan? May number pa. Yan. 3 years, God's mercy. 1 year, ano yung sinabi ko? 1 year, Jesus grace. May mga sulat-sulat ako mga ganyan. So, anong mai-reveal sa'yo, isusulat mo. Doon, itapat mismo sa verse para hindi ka mawawala. Ayan. Siyempre, wala akong Bible na walang sulat. Lahat may sulat. Praise God. Para matandaan. Okay? At pag natandaan, siyempre, after many years, magugulat ka, uy, na-reveal na pala sa akin ito. Ayan, meron palang pinagkatandaan. Hallelujah, praise the Lord. Ay, prepare ko na ang Google Sheet. Sige, Tons. Thank you, Tons, para sa mga ito. Amen. Okay. So, ready na tayong lahat. Let's go by the first chapter na agad-agad. Di ba? Uy, bakit di pa naka-open? Ay, sandali lang. Hindi. Nabago na naman ang itsura ng Zoom. Bakit bago sila ng bago? Kasandali lang mga kapatid, hindi pa nga talaga naka-open. No. Minimize. Bakit di siya ganun? So smaller. Okay. Is it smaller? Smaller pa, smaller pa. Alright. Bago ng bago itong Zoom. Minsan nawawala ako. Ayan. Okay. There you go. Lalagay ko kayo sa gilid. Okay, can you see my slides? People of the living God. Amen. Thank you, Lord. Okay, the book of Romans. What does it truly say? Ano ba talagang pinagsasabi? Ano talagang sinasabi ni Paul? Yung hindi... Yes po. Ay, thank you. Yung hindi chismis, ha? Yung hindi chismis, pero yung talagang sinabi ni Paul patungkol sa Book of Romans, no? Kailangan nating maunawaan yung tayo mismo. We go through that. Itong mga pag-aaral natin. Hallelujah. Tapos kung alam nyo lang, no? Ang aking mga sulat-sulat dito sa Book of Romans. Itong
napuno ito ng mga kasindami ng sulat niyo. O ano bang makikita mo dyan? Puro sulat na yan. And every pages, because I was truly searching the scripture. Kaya napuno na ito ng mga sulat hanggang sa chapter 16. Thank you, Lord. Ngayon, pag-aralan na natin ito. We'll make it simple, chapter 1. Today is chapter 1. Before I proceed, the next meeting would be on Thursday, twice a week. There goes. Chapter 1. The anger of God is shown against the wickedness. Agad-agad? Oo. Ito kaagad ang sinabi ni Paul. God is angry with the wicked people. Paul exhorted to the people in Rome, both Jews and Gentiles. Ang kausap ni Paul, Jews and Gentiles. That God hates sin done by people's wickedness produced by their wayward lifestyle. He made a deductive reasoning that God did not hide his existence from the very beginning. Saan mo makikita yan? Ito, basahin natin ang Book of Romans, chapter 1. I want you to join me with your book. Chapter 1 pa lang ha. Basahin ko. This letter is Paul's. This letter is from Paul. Ano ba? A slave of Christ Jesus, chosen by God to be an apostle and sent out to preach his good news. God promised his good news long ago through his prophets in the Holy Scripture. The good news is about his son. In his earthly life, he was born into a King David's family line, and he was shown to be the Son of God when he was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. He is Jesus, our Lord. Through Christ, God has given us privilege and authority as apostles to tell the Gentiles everywhere that God has done for them so that they will believe and obey him, bringing glory to his name. Verse 6, and you are included among the Gentiles who have been called to belong to Jesus Christ. I am writing to all of you in Rome who are loved by God and are called to be his own holy people. May God our Father and the Lord Jesus Christ give grace and peace. Yun yung introduction ni Paul. So ang kausap niya, sinulat niya ito sa Gentiles, pero kasama din ang mga Hudyo na nasa Rome. Nagkaroon siya ng comparison of understanding ng Jew at ng Gentiles. Kaya, yung introduction niya, he wants the people to believe in Jesus Christ. He wants them to know that Jesus was raised back to life by the Holy Spirit. So, meron na kaagad na Holy Spirit na introduction dito. So, some verse 8, let me say first that I thank God through Jesus Christ for all of you, because your faith in him is being talked about all over the world. God knows how often I prayed for you, day and night. I bring you and your needs in prayer to God, whom I serve with all of my heart by spreading the good news about his Son. So he was praying for all the Gentiles, the church in Rome. Kaya hindi lamang pinagpipray niya na mabless sila, pero ang kanilang sitwasyon, no? The daily needs, yun ang kanyang fino-focus sa kanyang prayer. One of the things that I always pray for is the opportunity, God willing, to come at last to see you. For I long to visit you so I can bring you some spiritual gifts that will help you grow strong in the Lord. When we get together, I want to encourage you in your faith, but also I want to be encouraged by yours. Now, in this part, gusto kong maunawaan mo na
ito ay sulat. Ito ay sulat ni Paul, no? Sa mga hintil sa Roma. Sulat niya ito. At syempre dahil sulat, wala pa siyang, hindi, naglong pa lang siyang makita sila, ibig sabihin na hindi pa sila nagkita. Hindi pa niya nabisita, pero sa kanyang mga sulat, marami na siyang sinasabi. Verse 13, I want you to know, dear brothers and sisters, that I planned many times to visit you, but I was prevented until now. Iyon. So, dahil sa sulat, may opportunity. Alam mo, pag nagsusulat ka, na, na, ang tawag dito, you were able to pour out your feelings. Lahat ng thoughts mo, no? Ganon din si Paul. Kaya nga sabi niya na in many times he had planned to visit them pero the Lord did not allow it. I want to work among you and see spiritual fruit, just as I have seen among other Gentiles. For I have great sense of obligation to people in both civilized world and the rest of the world. So, dito, sinasabi na niya, hindi lamang si Paul at this time sa kanyang sulat, no, ay meron na siyang virtual relationship, long distance relationship. Meron na. Kaya nga, virtual kasi long distance. Kung sa atin pa, you are from all over the world. Ako naman ay nandito lang sa bahay. At we know each other kahit hindi pa tayo nagkikita. Di ba? Kahit hindi pa tayo nagkakasama, but we know each other through the Word of God. Ganon din si Paul. He was longing to see the church in Rome. Pero hindi pa nga siya inaalaw. He was longing to teach them face to face, to bring gift. Pero hindi pa siya inaalaw. So, yun ang saloobin ni Paul. At sinabi niya yon with intention sa kanyang sulat. Sabi niya, for I have a great sense of obligation to people in both civilized world and the rest of the world to educated and uneducated alike. So ano sinasabi ni Paul? Merong civilized world at merong uncivilized world. Ay ibig niya sabihin, hindi po yung mga tribo-tribo. Hindi po ganon. Ang sinasabi niya, pag civilized world, yung sa mga first world countries, yung mga, halimbawa, sa US, saan pa ba sa first world? Sa Europe, no? First world na rin daw ang China eh. Kaya China, sabihin na rin natin, no? Yung mga high-tech high-tech countries, no, na maganda ang kanilang mga technology, na ang gaganda ng kanilang economy. Yun ang mga sinasabi nating civilized world. And the third world, no? Third world, ang Philippines is a third world. Ang yung mga poor country, mga third world 'yan. So, si Paul, sinasabi niya, gusto niya mag-travel around the world. Gusto niyang magturo sa mga tao around the world kung saan siya pa rin. Pareho sa educated and non-educated. Kasi syempre, pag nagturo ka, you will encounter people ng iba-ibang antas ng kanilang edukasyon. Merong hindi nakatapos ng college, merong doktor na, o meron namang parang engineer lang, pero hindi. Yung mga ganon, no? Yung mga iba-ibang antas. Meron ding high school lang. Meron ding wala talaga. But gusto niya, pareho sabi nga niya, he wants to, meron siyang sense of obligation to teach sa educated and non-educated. Bakit niya nasabi? Bakit sina Peter, Apostle Peter, hindi naman uneducated naman sila, pero they have a very good, a well-versed understanding sa scripture. At saka sa signs and wonders. Kaya magtataka siya na, o nga, no, hindi naman ito mga aral, pero ganda, mas maganda pa yung pagkaunawa nila kaysa sa kanya.
no? Mas nauna pa sila, nagsa-signs and wonders ng mga hindi aral. Si Paul, hindi pa. Hindi pa siya nakapag-signs and wonders. Doon nga niya nakita, natutuo pala. Kaya after ng conversion niya, nagstay muna siya sa nagstay muna siya sa mga apostles, kay Peter. Nag-aral muna siya. Ayan. Kaya mga kapatid, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi mo masasabi na, oh, alam ko na yan. Hindi ganun. Patuloy, it's a continuous education. It's a continuous reading, continuous going to the presence of God. Yan sinasabi sa ating salita, babad. Hindi porket graduate ka na sa anong tawag doon sa PhD ng doctrine, anong tawag doon? Bishop ng theology. Divinity. Divinity. Doctrine of divinity ay well-versed ka na. Hindi ganun. Hindi po. Tingnan mo yung mga doktor na tapos na sila ng ilang kurso, 2 kurso, no? 2 kurso ang natapos nila, tapos meron pa silang mga practicum, equivalent na sila sa mga kung sa academic pa ay mga experts na sila. Kung meron pa silang specialty, bali 3 kurso na yung kinuha nila. Pero kahit may specialty na sila, ay patuloy pa rin yung pag-aaral. Ganun din ang salita ng Diyos, patuloy kang nag-aaral. Hindi mo masasabing, ay, well-versed na ako, unawang-unawa ako na. Hindi po. Patuloy kang mag-aaral. Ganun yun. Wala pong pwedeng magmalaki. Kahit ako, hindi ako pwedeng magmalaki. Kasi tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral, dahil tuloy-tuloy din nangungusap ang Diyos. So, I am eager, verse 15, I am eager to come to you in Rome to preach the good news. Gusto na talaga ni Paul, as expressed in his letter. What we are reading right now, mga kapatid, is a letter of Paul sa mga Romano. Sabi niya, verse 16, for I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jews first and also the Gentile. This good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scripture says, it is through faith. It is through faith that righteous person has life. Sinasabi niya dito. Hindi siya takot magbahagi ng salita ng Diyos. The good news, hindi siya takot magbahagi ng gospel ni Jesus because it is the power of God at work, saving everyone. Paano niya nahantong sa ganun? Nakaisipan. Hindi lahat gusto patuloy-tuloy ang pagbahagi ng salita ng Diyos. Natatakot sila sa mga persecution, natatakot sila sa mga consequences. Sa time ni Paul, pag nagbahagi ka ng salita ng Diyos patungkol kay Jesus, ay ganun ka. Papatayin ka. Pero sabi niya, hindi siya nahihiya, hindi rin siya natatakot. Because he saw the saving power. Kaya itong saving power ng Gospel of Christ, ito ngayon ang sasabihin niya sa sulat niya. Napakahaba ng sulat ni Paul. Palagay ko hindi lang ito iisang sulat. Maraming sulat ito na pinagdudugtong-dugtong. Amen. Kaya nga pagdating sa verse 18 and 20, ito na. Yan ang ating conclusion, pero ito ang sinabi ni Paul. Dito na tayo mag-umpisa sa pagtuturo. But God showed His anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness. Verse 19, they know the truth about God because He has made it obvious to them.
For ever since the world was created, people have seen the earth and the sky through everything God made. They can clearly see His invisible qualities, His eternal power, and divine nature. So they have no excuse for not knowing God. Ano sinasabi niya nito from 18 to 20? Ang sabi ni Paul exhorted that the people in Rome, both Jew and Gentile, that God hates sin done by people's wickedness, produced by their wayward life. Ayaw ng Lord, no? Ang kasinungalingan na ginagawa ng mga wicked people. Ang mga palaboy o yung mga unchecked life, yung basta na lang, ganun. Pati ng paniniwala, ang kaisipan. Importante yung tingnan natin ang waywardness ng lifestyle dito. It is a wicked life. Wicked life ang binapoint niya dito. At si Lord, sabi nga niya, He made a deductive reasoning, bakit galit ang Diyos? Marami kasi, even the time of Paul, maraming nagsasabi na hindi nag-exist si God. It is not true. Jesus is not the Son of God. Pero sabi niya, for ever since the world was created, people had seen the earth and the sky. Tayo nga, nakita na natin lahat. Pati bagyo, pati pagbago ng ating kalamidad. Ang tawag din? Klima. Pagbabago ng ating panahon, nakita na natin lahat. Pero hindi pa rin tayo naniniwala. Through everything God made, they are clearly seen in His invisible qualities. God made it known by nature. Itong nature na nakita natin sa ating surrounding, maybe we do not see God with our eyes. But the things that is happening in the nature, yung mga bagay na nangyari sa nature ngayon, expresses that there is God. Kaya sinasabi doon, His invisible qualities, His eternal power and divine nature, sabi ni Paul, is seen all around us. Para wala tayong excuse. Hindi lamang yung mga Jew noon, pati tayo. Hindi lamang yung mga Gentile noon, pati tayo. Wala na tayong excuse. Sa dami ng kababalaghang nangyari, wala ka ng excuse for not knowing God. Kaya yan ang sinabi niya, galit si Lord sa mga taong wicked na nagsasabing God is not true. Yan. Sabi niya, everyone know the truth about God as He made it obvious to all. His invisible qualities, His eternal power and divine nature are seen in everything God made, so that man will have no excuse for not knowing Him. Ito na yung pinakita ni Lord, ito yung pinaka-highlight sa verse 18 and 20. Dito pa lang maisip mo na, nga no? Noon pa pala sinasabi ni Paul yan sa mga tao na wala kang excuse. Hindi mo masabi na hindi nag-exist si God. Kasi buhay mo na lang. Yung paligid mo. Siguro sa panahon ni Paul, meron na rin silang mga nakikitang kababalaghan sa kanilang panahon. Marami na rin silang nakikita ng mga senyales sa himpapawid o kaya sa dagat. Katulad natin. Marami tayong nakikitang senyales na sasabi natin, malapit nang darating si Lord. Kahit maraming nagsasabing malapit nang darating si Lord, kahit hindi mananampalataya, sinabi na yon, malapit nang darating si Lord. Pero, hindi pa rin tayo nagbabago. Yan ang punto ni Paul. Hindi ka pa rin nagbabago. Praise God. People suppress this truth by their wickedness. 3 points yan ha, 18 to 20. People suppress this truth by their wickedness. By saying, matagal pa yan. Hindi pa na,
Darating man si Lord, hindi pa ngayon. No? This letter has been more than 2,000 years ago and still effective in our time. Yung pa rin ang sinasabi ng mga tao. Kaya, examine our faith. Hallelujah. Okay, nakuha na yan? Na-screenshot nyo na ba yan? Thank you, Lord. The people's wickedness. Ano daw yon? Basahin natin, no? Basahin muna natin yung scripture. Yes, they know God, but they won't worship Him as God or even give Him thanks. Nangyayari yan na ngayon. Ay, kilala ko naman si Lord. Kilala ko yan si Lord. Kilala mo si Jesus Christ? Oo, kilala ko yun. Oo naman. May Diyos naman ako. Hindi naman ako nalalayo sa Kanya. Pero, they don't worship Him. Or even give Him thanks. And they began to think up foolish ideas of what God was like. Tingnan mo. Hindi na niya kilala yung salita ng Diyos. Hindi niya kilala si Lord. But may nagkunkok pa sila. Gumagawa sila ng idea kung anong itsura ni God. No, sabi nga dito, they don't even give Him thanks. Today, nakita ko sa Facebook, no? May nakita ko sa Facebook, nag-post. Nag-drive. Sabi ko, oh, alam ko to, sabi ko kay Bishop, itong taong ito, humingi ito ng prayer na makapag-drive na siya. Na pumasa siya sa license. O pumasa na siya, nag-drive na siya eh. Pero never siyang, humingi siya ng prayer, pero nung pumasa na siya, hindi siya nag-testimony. No? Nakita ko na lang sa Facebook, nag-drive na siya. Ganda pa naman ang kotse niya. Kaya sabi ko, sayang, maganda pa naman ang kotse, pero hindi marunong magpasalamat. Ganyan ang mga tao ngayon. They just want God to answer their prayers, but they never give thanks or worship Him. Tama? As the result, their minds became darkened and confused. Mahirap po magpasalamat sa Panginoon. Pag hindi tayo nagpasalamat sa Panginoon, magiging darken ang ating kaisipan at mako-confuse na tayo. Kala natin, deserving tayo doon. Verse 22, claiming to be wise, they instead become fools, and instead of worshiping the glorious ever-living God, they worship idols make look like mere people and birds and animals and reptiles. Hallelujah. Kaya, ito na sabi dito, they wouldn't worship Him as God or give Him thanks. That's verse 21a. Binbreak down ko lang po. They think up foolish ideas of what God was like. Niisip na ano kayang itsura ni Lord. Diba? They conjure that image. They create the image. Gumagawa sila ng image sa kanilang kaisipan. Kaya, Tuesday at saka Friday yan. O Friday. ayan. Kaya nga mga kapatid, kapag hindi po tayo babad sa salita ng Diyos, kung ano na lang iisipin natin. Iniisip na, si Lord, ano naman yan? Patient naman yan. Loving, yun talaga, grabe. Loving, God is love. And we do not understand that sentence or that phrase. God is love. Sentence pala yun. Okay, God is love. The way we understand love is the love of the world. Mahal naman ako ng Lord, maunawaan niya ako. Yun yung, they think up foolish ideas of what was God like. Their minds become dark and confused. People suppress this truth by their wickedness. Sa verse 22. Claiming to be wise, they instead become utterly fool. O, doon tayo nagkakamali. Pagka hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos na we thought we understood. Pero pag tingin mo sa buhay mo, hindi mo pala naunawaan dahil hindi mo magawa. Hindi mo
mailabas, di mo malakaran ang salita ng Diyos because you did not understand. Lalo na kapag dumaan tayo ng hirap. Kaya sabi nga sa 22, sa 23, instead of worshiping the glorious ever-living God, they worship idols made look like mere people and birds and animals and reptiles. Kaya sa modern ngayon, nakikilala natin, marami na nakakilala, yung mga Barbie dolls, hindi yan. Hindi nan. Pero hindi mo nakikilala, the modern idol is you. Bakit ako? Kasi kung hindi ka hindi ka worship sa Panginoon, hindi mo sinusunod ang kanyang mga salita, hindi mo sinusunod ang kanyang mga batas, sino ang sinusunod mo? Sarili mo. Sabi ni Paul, you are a slave to whom you follow. O sino sinusunod mo? Sarili mo. So, naging idol mo yun. Sarili mo, naging idol mo, kaya humarap ka sa salamin. Mahiya ka, naging idol mo ang sarili mo. Kaya masyado mong binibihisa ng iyong sarili. Masyado mong pinalamutian. Masyado mong binigyan ng oras yung idol mo na iyan. They look like people, they look like us. Kaya nga, para maiwasan na i-idolize ang sarili o ang sariling oras o sarili mong anak, you need to babad in the Word of God. Some, they look like birds. They look like animals and reptiles. Alam mo, nandun kami sa last year sa Abu Dhabi. Pumasok kami doon sa, anong tawag doon? Museum. Oh, sa Louvre. Sa Louvre. Pagkabasa ko sa Louvre. Love. Oh, ganun. Love pala yan. Hindi kung gaano siya kahirap i-pronounce, ganun din siya kahirap. Louvre. No? Louvre or museum na? Ewan ko, Louvre. Sa Abu Dhabi. Louvre. Yun. Yung malapit sa sa temple sa Yes, mayroon akong Holy Spirit voice over here. Kaya, kaya, kaya yon sa Louvre daw yon, no? Sa loob. Sa Louvre. Loob. Louvre. Loob. Loob. Nagpunta sa loob. Sa Louvre kami nagpunta. Oo. Sa Louvre. Loob. May RE eh. Sa loob ba? Sa Louvre. Sa loob ba? At doon, mga kapatid, nakita ko doon si yung may bomba. Ito. May bomba at detonator sa kamay, no? Tagal na pala siya. Matagal pa. Iba naman ang itsura niya. At saka imported. Oo. Hindi siya baby, no? Malaki-laki. Doon siya ay sumasayaw na iba yung itsura niya. Ganon din ang hawak niya. Detonator. Nakita ko rin yung sinasabi nilang mama. Nandun din. Iba naman ang itsura niya. No? So, iba-ibang country, iba-iba yung mga itsura nila. And these are idols. Sobrang dami ng idols na nakita ko nun. Sabi ko, sakit ng ulo ko. Bakit ba tayo pumasok dito? That is for education. Ayan. So, proceed tayo. Basahin natin, verse 24. So, God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desire. Kapag idolatry ang nasa isip natin, ano ba ang idolatry? Sa 2 Samuel 15, no? Sabi nga, idolatry is as of the sin of rebellion. We are rebelling against God. No? Kaya, huwag tayong mag-rebel. Kahit yung time natin, kahit yung trabaho natin, no? Anything that would take your time, your supposed time with God, becomes your idol. That's the modern idol ngayon. Sa panahon na yon, ito yung mga panahon na yon, yung nakita namin sa Lova ay nakita namin, no?
mga ilang years na yon, no? Mga figurines, yung mga Barbie dolls, yun pa rin. Pero meron pa rin tayong mga ganyan, pero marami nang naniniwala na hindi eh, no? Ngayon, marami nang naniniwala na hindi, pero sa time ni Paul, yun. Ang modern idols talaga ngayon is sarili natin. So, if we continue to do that, sabi nga ni God, so God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desire. As a result, they did vile and degrading things with each other's body. Noon kasi sa panahon na yon, mga kapatid, ay wala pa po kasi matatawag nating bakla at tomboy. Wala pang term na ganon, o gay and, anong tawag doon? Lesbian. Lesbian. Wala pang LGBT. Kala ko gay and gizzard. Hindi pala. Lesbian. Okay. Wala pang LGBT na natatawag, pero nandun na yung the spirit that does it. Nandun na. So, saan nag-umpisa yon? Sa time pa ni ni Abraham, no? Doon kay Lot. Ayan. Doon sa lugar ni Lot, nandun. Kaya nga, na wala pa man ang term, ay sinasabi ko term, pero yung the spirit that does that sa tao, nandoon na. Sabi na, they traded the truth about God for a lie. So they worship and serve things God created instead of the Creator Himself, who is worthy of eternal praise. Amen. But this is why God abandoned them to their shameful desires. Even the women turn against natural way of having sex and instead indulge in sex with each other. And men, instead of having normal sexual relations with women, burned with lust for each other. Men did shameful things with other men, and as the result of this sin, they suffered within themselves the penalty they deserve. They suffer within themselves, no? Kaya, sabi ko dito, Paul went on to explain how people in Rome were chained by their wickedness and no hope of being rescued. Ayan. Ano ba yan? Okay. Makikita mo kasi sinasabi ni God na sa sobra nilang pag-idolize sa kanilang sarili, pag-idolize sa tao, pag-idolize sa mga bagay, no? Hindi na nila pinapansin ang Diyos. Hindi na sila nagpe-pay attention sa true God. Kaya sabi ni Paul, inabando na sila. Inabando na sila sa gusto o sa nais ng kanilang puso. Pwede pala yun? Yes. Malalaman mo pag inabando na. Paano? Sabi niya, God gave them up to the uncleanness, to the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves. Kaya makikita mo ang sinasabi ni Paul na wala pa man tayong matatawag na LGBT at the time ni Paul. Pero eto na yon ang dinidescribe ni Paul. Mga LGBT na ito. The act of LGBT already exists in the time of Paul. Wala pa siguro nagdadamit ng babae dito, no? Nagko-cross-dressing. Meron na. Meron na? Meron na yan. Siguro. Pero hindi ko kasi alam. Wala kasi sinabi si Paul eh. But then, Makikita mo sa kaya pinagbawal na sa tingnan mo sa Old Testament, pinagbabawal ang cross-dressing. Kasi meron na. siguro nga. Meron na siguro. Kasi nasabi na rin niya, no? That they were doing shameful things, no? They turn against the natural way. Yun ang sinasabi ni Paul. Di sa NLT na binabasa ko, ang liwaliwanag. Ito kasi nakikita nyo sa screen na notes ko, this is New King James. New King James ang gamit ko dyan. Pero yung binabasa ko is NLT para mas maliwanag yung explanation sa English. Na makita mo na dito yung same-sex relationship, no?
same sex yung pagsasama. Maliwanag na sinabi ni Paul. So nag-exist na yan, hindi yan bago. Hindi yan bagong problema ng society. Matagal na po yan, even the time of Paul. Sa Rome din, ganyan din ang ginagawa nila ng mga kapatid. Sa Rome, ganyan din ang mga tao noon. At mga na Julius Caesar at sa mga sa Greece, sa Greek yung mga taong mahilig deliver ng oratorical message. Na oratorical may yung nagdi-debate sila na maganda ang kanilang mga sinasabi, mabulaklak pero actually hanggang doon lang 'yon. Sila din ay nagkakaroon din sila ng same-sex relationship. Natural sa kanila 'yon. Pag politician at that time, yung sinasabi ni Paul na yung mga may kaya, no? They can. At ito ay na-prove po sa Naples, no? Na-prove po na sa kanilang history ay puro po talaga sex. Nakamark pa na mayroong ngang na-dig sila, no? May na-dig sila Sa na temple ni Diana. Archaeology ba, na nag-dig sila. Nakita nila na this part ng Naples, no? Nadig nila yung archaeological facts. Pag sinabing archaeological facts, yung mga matatagal na, yung nadig nila yung lumang society. Nakuha nila yung mga ebidensya na may society na noon pa. Sabi ng mayor, sige, i-exhibit natin yan. Part yan ng tourist attraction. Pero sabi niya, pero mayroon lang problema. Sabi niya kasi puro sexual, anong tawag doon? Yung inappropriateness, position. mga sexual activity ang pino-point out doon. Pati yung mga materials na nakita, pati yung mga drawings, lahat. Sabi ng mayor ng Naples, ito totoo ha, sinasabi ko, even if you dig it, Naples, check Naples. Sabi nga ng mayor, wag na lang. Kasi masisira, masisira yung kanilang city. Kaya sabi na wag na lang. Kaya rich sila in history, pero rich sila on that kind of story. Nakikita na ito, kaya sinasabi ni Paul. No? Sinasabi ni Paul, pagka the time ni Nero, sobra po ang mga ganitong gawain sa time ni Nero. At sa time din ni Nero, sinusunog din po yung mga Kristiyano. Sa time po ni Nero sa Rome. Ayan. So, in-explain na dyan ni Paul. Sabi niya, God gave them up to the uncleanness, to the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth for lie and worship the creature rather than the Creator, who is blessed forever. For this reason, God gave them up to the vile passions. Dahil dito, kapag ganyan na ang tao, hayaan na ng Panginoon ang kanilang desires. Vile passions ang tawag dyan. Sabi na, women exchange. Itong vile passions, ang ibig sabihin yan? Yung same-sex relationship. Diba? Same-sex. Ito pa dito, women exchange the natural use of what is against nature. Verse 26b. Pag sinabi kong verse 26b, V.2 yan, 26b, yan po ay verse 26b, yan ang in-note nyo dyan. This means that these women subjected themselves to the same kind of irreversible transformation, becoming a man or transgender. Marami tayong gumagawa niyan ngayon, di ba? Nag-undergo sila ng transformation. 26. That is why God abandoned them to their shameful desire. Even women turn against the natural way to have sex and instead indulge in sex with each other. So, makikita, marami na ngayon na binago na ang kanilang sexual orientation.
Diba? Meron tayo ng sino nga yun? Yung singer na bata. Si Si Jason na siya ngayon. Cyrus. Cyrus. Si Cyrus pala. Oo. Ano yun na ang pangalan niya. Jake Pero, Cyrus. ha? Jake Si Cyrus. Charis. 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 Si Charis. Charis na siya ngayon. Oo, si Jake Charis. na pala siya ngayon. So, napakahirap po mga kapatid. Ito yung mga sinasabi ni God. No? Meron namang women na, mga babae na sadyang LGBT sila pero wala silang kakayahan for transformation, ay nag-cross-dressing na lang. Pero yung mga men, sa verse 27, no? Yung mga men, sabi nga dito, the men, instead of having normal sexual relation with women, burn with lust with each other. Ayan. Nasaan na yun? Dito. These women also change their preferences as sexual and burn. Sa ano to? Sa New King James. Tingnan nyo sa New King James, no? Ay, bali. Saan ba? I need to go back. Okay. Ayan. Praise God. Nasa number 2. Oo. So, makikita mo na ang lalaki din. Bakit ba gumuho ang Thailand? No? Bakit gumuho yung part ng isang city ng Thailand? Kasi doon yun, pag nagstay ka doon ng 1 week, hindi ka na sure kung ikaw pa rin yun. Lalaki ka pa rin ba o ikaw si Mario nung pumasok sa Thailand, after 1 week, Si Maria ka na. baka si Maria ka na. No? Pag-uwi mo ng Pilipinas, nag-iba na. Buti hindi ka na-trap sa ano, Sa airport. sa airport dahil hindi ka makilala. Sino to? Kaya yan. Yan po ang sinasabi sa atin ng Biblia. Ayan, praise God. Sabi, this means that men's sexual preferences towards another man or same-sex preferences as they burn with lust with one another. The Bible says that this is the act will be surely punished as it is written. Okay. This act will surely be punished, receiving themselves the penalty of their error which was due. Sure si Lord yan. Sabi niya dito sa aking NLT, they suffer within themselves the penalty they deserve. Habang ginagawa nila yan, they suffer a lot of things. They suffer. But alam mo, sa transformation kasi ng body mo, kapag nagpabago ka ng sexual orientation, kailangan po araw-araw sasaksakan ka ng hormone. Kung hindi man araw-araw, di linggo-linggo, but you need that hormone. Napakamahal po laging nagsasaksak ka ng gamot sa katawan. Kasi kung hindi, baka anong mangyari doon sa ano mo, sa pagbabago ng itsura mo. Marami pong dapat kang gagawin to maintain that, and it's very expensive, mga kapatid, no? At it's irreversible. Kaya by the time mayroon pong mga tao na nagsisi at the end ng kanilang transformation, nagsisi. I have seen this video ng youth, no, na nag-appeal siya sa hearing ng mga youth na na-transform na siya at nagsisi siya. Hindi na pwedeng bumalik. Naging lalaki siya, naging babae na siya. Ngayon, hindi na pwedeng bumalik. Kasi irreversible yung process. Kaya maghinahinay kayo na magdaan ng Thailand. Ay, Thailand. Huwag kayo mabilis na mag-decide. Baka gusto mo nang maging Darna. Okay, hallelujah. Paul went on to explain how the people in Rome were chained by their wickedness and no hope of being rescued. That they did not like to retain God in their knowledge. Diba? Yung mga ganyang mga tao, kapag panaalalahanan mo sila ng salita ng Diyos, they don't want to hear it.
God gave them over to the debased mind, to those fitting with which are not fitting. With those things which are not fitting. Sabi dito, verse 28, since they thought it foolish to acknowledge God, He abandoned them to their foolish thinking. Grabe yung word abandon. Hinayaan na lang, hindi na pinigilan. Kasi tayo meron pang pagpipigil na ginagawa ng Lord. Pero pag sinabi nung inabando na ka na sa iyong kaisipan, hindi ka na pinakikialaman ng Lord. Talagang tuloy-tuloy na ang iyong akala mo, pero yung pala ay kapahamakan. And let them do things that should never be done. Their lives became full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, and gossip. Hinayaan na lang ni Lord kung ano yung gusto nila. Kaya ayaw ko po na hayaan ako ng Lord. Nagkamali na ako, hayaan pa rin ako ng Lord. Nako, napakahirap. Hindi ka na pinapahal. Kapag hindi mo na nararanasan ang pagpipigil ng Panginoon, hindi na kumirot ang iyong puso, na mali na pala ang iyong ginagawa, ang ibig sabihin, hinahayaan ka na lang ni Lord. Nako, nakakatakot po. Wala nang disiplina. Verse 30, they are backstabbers, haters of God, insolent, proud, and boastful. They invent new ways of sinning and they disobey their parents. They invent the way of sinning. Debased mind na kasi. Ganyan po kapag debased na ang kaisipan. Sad-sad, wala nang tamang pag-unawa. Kaya may mga tao tayong na-encounter na ganito. Nasasabi natin sa ating sarili, bakit ganyan siya? Bakit hindi niya makita? Hindi na talaga niya makita, mga kapatid, kapag inabandon na ng Panginoon. No? Hindi po talagang hirap na. Ayan. Babasahin ko lang. Verse 31. They refuse to understand, break their promises, are heartless and have no mercy. They know God's justice requires that those who do these things deserve to die. Yet they do them anyway. Uy, nakakaawa, no? Alam nila na mali, pero they do it anyway. Worst, they encourage others to do them too. Hindi lamang sila natigil sa kanila, they also encourage. Kaya naman nakikita, yung mga taong lulun sa kasamaan, they also encourage others. Gawin mo to. Hindi lamang sa mga LGBT, pati yung mga gumagawa ng anting-anting, they encourage. Even the young people, gusto mo ng power? Sige, gawin mo to. They encourage evil works. Yeah, the Bible specifically mentioned that they knew the righteous judgment of God that those who practice such wickedness, death will be their end. Yet, they chose to do such wickedness. Pinili nila yon. Nakakawawa, pag pinili na ng tao yung mali. They also encourage others to do the same as they approve those who practice them. O, diba? Ayan. Chapter 2, next time. Praise God. Ayan. Maraming salamat at naunawaan nyo. I hope, naunawaan nyo ba? Thank you, Lord. Maraming question. Walang nagtanong eh. Grabe. Sa dami kong nasabi, walang nagtanong. Oh, Po. Yes. So, kung naabandona na, wala nang pag-asa yun? Wala ka ng pag-asa. Inabandon na ka na ng Lord. Pag inabandon na ang kaisipan ng tao, ang kanyang kasamaan, inabandon na ng Lord. Miracle na lang kailangan mo para makabalik ka. Kasi tuloy-tuloy yun. Kung sa Bisaya, pag daus-dus, durir-diretso.
when you fall, there is no more hatching. You just go back, go down straight. Kapag inabandona na. Kaya nga ang advice ko, kasi may mga ganito talaga, no? Ang advice ko is that you parents, you never stop praying for your children, no? Huwag kang maghuminto ng panalangin sa iyong mga anak. Kasi maaring ang mga bata, they were so much into wickedness. Ikaw na nakakakita, you are asked by God to intervene. Pray, pray, pray kahit na lulun na sila sa kasamaan. Never stop praying. Yun ang chance ng mga taong ganun. Pero there are two kinds. I would like to remind you, there are two kinds of children in the world. The children of the world and the children of God. So, pag may nakitang ganun, keep praying. Gaano man kasama, kneel down to God. Idoble mo that the Lord will forgive. Yes. No? Ganun po. Pag inabandon na, inabandon na. But prayers of the faithful can reverse that. Yes, Dandan. Yes po, Pastor. Magandang umaga po. Gusto ko po itanong, ito po pag inabando ko po ba ng Panginoon, this one po, may papasa rin po generation to generation sa mga Hindi. sa iyo lang po yun. Oo, sa tao lang yun. Kasi binasa ko yun sa Taysansi ng Book of Ezekiel, no? Na 18, na ang kasalanan ng tatay hindi pwedeng parusahan ang anak. Kailangan si anak makakilala sa Panginoon. Kailangan. Kasi kung hindi, magtuloy-tuloy din yung kasamaan niya at walang nananalangin. Di ba? Kawawa naman. So ano pala, hindi pala totoo po yung kasabihan na kung ano yung puno, siya po rin po ang bunga. Mali ang application. Mali ang tingin. Opo. Praise So God. ano ipapasa lang po, Pastora, yun is yung pagbabago mo sa pamilya, yung pagbabago mo sa sarili mo po, yun po yung naipapasa mo sa susunod na generation po. Pag Hindi. nagbago ka po. Ang pagbabago, hindi mo napapasa yon. The faith, pag nagbago ka na, yung faith mo, the message of God through faith, yun ang naipapasa mo. Kaya nagbabago din yung tao. No? Yung salita. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Naunamaan mo na, Dan, ha? Yes po. Maliwanag po. Salamat po. Welcome. Pastor, dugtungan ko yung tanong ni sister, yung inabandona. Opo. Papaano kung yung taong inabandona, nagbalik loob uli at taos pusong nagsisi? Tatanggapin ng Lord yun. Kaya nga, that's what I said kanina. Pwedeng ma-reverse yun ng taong nananalangin. Hindi mo dapat bitawan sa panalangin. Hindi mo dapat binitawan sa panalangin. Kahit ikaw na lang nananalangin, tuloy mo pa rin na baka tatanggapin pa niya. No? Kaya meron yung isang nanay, no, na nawala yung anak niya, naglayas. At lulun sa droga pa, naglayas na, naglulun pa sa droga. Hindi na umuwi ng bahay. Wala siyang ibang panalangin day and night. Yung anak niya, day and night. Mihiling siya sa Panginoon, lumuluhod siya. Dumating yung araw, medyo nasa 30 plus na yung anak niya. Umalis ng bahay, nasa 19 years old. Bumalik ng 30 plus. Sabi niya, Mama, nagbago na po ako. Na-born again na yung anak niya. Isipin mo, sobrang iyak yung nanay. Meron din yung story na hindi naman talaga story. May katotohanan. Pinagpray niya yung anak niya.
Nung nagbago na yung anak niya, wala na si mama. Namatay na siya, pero nagbago. Mm-mm. Di ba? Kaya, ang prayer, walang katapusan yan. Kailangan mo talaga ipagpipray. Lahat tayo, pwede na tayong iwanan ng Lord, pero dahil kay Lord Jesus, binalikan tayo ng Panginoon. Di ba? Amen. Ayan. Well, never stop praying, kaya yan ang gusto ng Lord. Yes, Pastora, teka, si Robert Kadabos muna. Kanina pa nagtaas ng kamay. Pastora, idugtog ko lang po sa para po diretso. Kasi po, nasabi ko, di ba, pag may ginawa ka sa katulad, dati kang girl, nagpaka-boy ka, o dati kang boy, nagpaka-girl ka, nagpa-sex change ka, na ginagawa sa ibang bansa, universal na po yung pastora, di ba? Pag Pero po ginawa, yung, oo. pag kunyari nagparitoke na ako, Mm-mm. pero yung pa-reverse, kumbaga, dati ako hindi maniniwala, nagpa-retoke ako, naging born again ako, yun po ang pwedeng pastora. Oh, Tama po ba? ganito. Sino ba yung very celebrity na issue, sino pangalan nito? Dati siyang lalaki na naging babae. Pero isang celebrity na gusto na niya maging lalaki ulit. Pero kasi nabago na yung itsura niya, mukha na talaga siyang babae dahil sa mga injection. Meron Pilipino. oo, meron pastora. Rostom Padilla, Pastora. Hindi, Hindi, hindi pa. Si hindi. Rosso nagtuloy-tuloy yun. Fanny Serrano po. Hindi rin. Si Fanny Hindi. Bata pa. Patay ni si Fanny Serrano. Patay na si Fanny Serrano. Hindi, bata pa siya. Kalimutan ko yung pangalan niya. Ayun, naalala ko na din yung pastora, nakalimutan Oh. ko na, pero born again Ang siya ang ganda-ganda niya. Na born again siya ngayon. Di ba? Naalala niyo? Magganda-ganda niya. Gusto na niya maging lalaki. Walang maniniwala sa kanya. Mm-mm. Mukha na siyang babae. Yun ang sinasabing irreversible. Kaya, ito si Lord, if we confess our sins, 1 John 1:9, pwede kang patawarin, but He is also just. A just God, kung ano yung binali mo sa kanyang salita, patatawarin ka niya, but the consequence of what you have done, you will suffer. Amen. Yun lang, He will help you, pero mahirap. Isipin mo yun, mukha ka ng babae. Ngayon, nangliligaw pa nga siya Pero nabugbog siya, nabugbog. Alam ko naalala ko yung story na yan, nabugbog siya kasi hindi nga siya mukhang lalaki. Namukha na tuloy siyang babae. Ngayon, that is already a suffering inside you. Mm-mm. Marami pong nagsisi na sila ay nagbago ng itsura. Pero irreversible po. Kaya ang sabi ni God, they suffer within themselves the penalty they deserve. Kaya, kung may mga cases tayo mga ganyan, ang sinasabi nila na si God is love. Sinasabi ng mga LGBT, God is love. Tanggap tayo ng Lord, ang tao lang hindi tumanggap. Hindi. Pakita mo yung Romans, no? Hindi sinanggap, hindi mo binigyan ka ng magandang katawan ng Lord. Ngayon, pag niritoke mo ito, it is a sin against the body. Kahit anong, halimbawa, gusto mong pumuti, hindi ka nga nagpa-change ng gender, pero gusto mong pumuti. So, si Michael Jackson, ang itim-itim niya, kailangan pumuti siya, gusto niyang pumuti. O ano nangyari sa kanya? O, di ba? Nasobrahan. You suffer. Kasi ang binigay ng Lord, inabuso mo, tinamper mo. O, di ba? Ito, yung gustong tumangos ang ilong, pinakialaman yung ilong. Bakit? Hindi ka ba nakahingan yung ilong na yan? Gusto kong gumanda.
O, nagtiis ganda na ngayon. Nung ang dami yung pinakita, nagsisi, nung pinaayos yung ilong, lalo namang lumobo kasi nagkamali ng hindi pala tinanggap nung katawan. Alam mo, hindi lahat ng ini-inject sa katawan mo tatanggapin. So lumaki yung ilong. Sabi niya, "Ay, ganito lang naman ang gusto ko." Imbis maganda ka na, pumangit ka lalo. 'Di ba? Ang ganda ng lips natin. Ano bang problema sa lips ng mga tao? Gusto yung namaga. Ay talaga, pagkatapos ng ano man ang Na ginawa sa injection. surgery, talagang magang-maga. Yung maga. Di ba yan, sabi nga ng doktor, di ba yun ang gusto mo? Hindi naman, sobra namang maga ito. Ang kapal-kapal. Hallelujah. Kaya yan, mga kapatid. Sinasabi natin yan. Once we tamper this body, we will suffer the due penalty. Kaya wag nating, hindi lang yung mga bakla na pinag-usapan, pati na yung mga nagparitoke. Don't do that. Pag niritoke mo yung sarili mo dahil gusto mong gumanda, ang ibig sabihin nun ay you're idolizing yourself. Naging idolo na. Yung nagpauso ng Versace. Yung matanda na taga-US. Versace. Oh, Versace. Puro na, lahat, wala nang parte ng katawan niya na hindi na opera. Lahat, hiwa-hiwa na ng lahat kasi ayaw niyang tumanda. Isipin mo yun, gaano niya mahal yung sarili niya. Boyfriend na lang niya ang pumatay sa kanya kasi ayaw niyang ang mamatay eh. Ayaw niyang tumanda sa sobrang dami na ng pera. Hiniwa-hiwa na ng lahat kung saan yung nagkukulubot, hihiwain. Wala, kaya wag natin masyadong mahalin ang ating katawan. Mahalin mo, not to the point of idolizing it. Hallelujah. Ito, ang daming sinabi ni Paul. Pero, pinoint out niya dito sa chapter 1, wickedness, wayward lifestyle. Kaya dapat i-correct na, wayward lifestyle. Pagdating mo sa chapter 2, iba na yung sinasabi ni Paul. Maaring panibagong sulat ito. Diba? Pero sa chapter 1, ito ang sinabi niya. Tandaan natin yon. Ang ganda ng introduction ni Paul. Kung ako magbabasa nito, matatakot ako. At natatakot naman talaga ako, nakakatakot ito. Magganito pa tingnan mo kayo, narinig niyo yung inabandona na ng Panginoon sa verse 24. Inulit pa niya yung word na yun na abandona sa verse 28. Dalawang beses niya sinabing inabandona na nila ng Lord sa kanilang kalaswaan ng kanilang kaisipan. Ngayon, gusto ba nating mangyari yon? Kung aabandona ka na ng Panginoon, ay nako, ang isip mo, wala nang conviction. Wala nang pagpigil sa'yo ng gusto mong mangyari. Tuloy-tuloy na. Kung ano yung naramdaman mo, yun ang gagawin mo. Wala nang nagsasabi sa'yo na tama o mali. Kasi inabandona ka na. Kaya tayo mga kapatid, it's a warning for us. Warning for us. Chapter 1 pa lang ito. And we will progress with chapter to chapter. And we will see. Kaya nga, I'm asking you to take down notes because every chapter has a new revelation. Every chapter Paul has something new to say. Pag nawala ka, mawala ka rin sa usapan. Hallelujah. Si Brother Neri, sabi niya, Pastora, pag lumabas po ang anger ni Lord, andun pa po ba ang love sa atin? O pag inabando na tayo, love of God still remain? Okay.
sa last days, lalabas yung galit ng Diyos. Galit niya sa mga taong nag-persist na magpiliin ang wickedness ng kanilang lifestyle. Doon mo makikita gaano ka pala nakakatakot ang kanyang galit. Nakasaad yan sa Hebrews 10, verse 38 ba? Basta nasa Hebrews 10, ang sabi nga doon na, it is a dreadful thing to fall into the hands of an angry God. No? Yon ang nakakatakot. Nandun pa ba ang love? Pag galit si Lord? Ang love ay hindi nawawala. Love is there. Mahal ka ng Diyos. Pero when you persist to be wayward, pinili mo yon. Na despite of all the warnings, pinili pa rin natin na maging pasaway. The anger of God, kahit na mahal niya tayo, will come out. Kahit na mahal pa niya tayo. Kasi, nagsabi na siya, nag-warn na siya sa atin. Ito, Hebrews 10:31. Hebrews 10:30-31. For we know the one who said, I will take revenge, I will pay them back. He also said, the Lord will judge His own people. Pag nag-judge na si Lord, eto na yung terrible things. Verse 31. It is a terrible thing to fall into the hands of the living God. But in the New King James, it says there, it is a dreadful thing to fall into the hands of an angry God. Kaya, ang love hindi nawawala. The love of God is everlasting. But He is also just. Pag sinabi mong just, anuman ang iyong binali sa batas ng Diyos, hindi niya ito palalagpasin. You will pay. Kaya, hindi mo pwedeng sasabihin na, mahal naman ako ng Lord, bakit siya magagalit sa akin? Because He is just and you are breaking the law. No? Yun ang ibig sabihin dyan. So, pag inabandona ka na ng Panginoon, nandyan pa ba ang love ng Lord? Hindi po nawawala ang love ng Lord. Pag inabandona ang kaisipan mo sa iyong kasalanan, sa paulit-ulit na ni Lord na magsasabi sa iyo, at hindi pinili mo pa rin yung sarili mo, pinili ang rebellion mo, then the Lord will say, okay, go ahead, do it. That is also a part of discipline. Yun nga lang, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pagkalagpak mo. Paano yung love ni God? Mahal ka pa rin ni God. If somebody intercede for you, God will listen. That's the expression of God's love. If somebody would come, Lord, forgive mo si Procopio, save him because he's falling into sin. The Lord will, okay, I will save him. Ganyan. Because the love of God will never change. Kaya dito mo maunawaan, kapatid, the importance of never letting go of prayers. Kahit na pasaway pa yung tao na yan, keep praying, keep kneeling, keep asking God. No? Kaya ka lang nagwawala ang pasensya mo sa tao na pinagdadasal mo. Kasi ikaw, nagpipray ka nga, pero ikaw din yung nagsasabi, bumalik ka na kasi kay Lord. Ano ba, pagka na-frustrate ka na hindi pa bumabalik, gusto mo nang batukan, gusto mo nang ipatukhang. Magkita na lang kayo ni Lord, ayaw mo namang magbago. Tayo yung nawawalan ng pasensya. Imbis na manatili ka sa panalangin, i-focus mo sa panalangin, Lord, ganito na naman ang ginawa niya, but I'm asking you to forgive him, let your love fill his heart,
I pray, let your love overtake him. You promise, you promise. You keep saying to Jesus, huwag mo kausapin yung taong yun. Si Jesus ang kausapin mo. Pag di yan nagbago, siguradong magbabago yan. Because you never stop praying. Prayer is very powerful, mga kapatid. Prayer is very powerful. Because God loves us. Even we don't deserve His love. Okay? So, this is a good news para dun sa mga may pinagpipray na magbago. This is the good news. Nakakatakot yung word na i-abandon tayo ng Lord. But this is the warning. Kaya nga hindi dapat tayo magpatuloy sa ating mga maling gawain. Amen? Is there any other question? O yan, si Angelina Jolie ay na maraming ritoke. Marami bang ritoke? Ang akala ko yung natural yung kanyang, hindi ba? Hindi na marami rito. Marami ding ritoke. Okay. Maging satisfied na po tayo sa ating katawan. No? Kahit marami kang salbabida dyan, ako nga mga 2, pero kumonti na yon. Dati 3, ngayon 2 na lang. Thank you, Lord. Nakalaya ako sa isang salbabida. Praise God. Di ba? Kaya kung ang chin mo ay 3, tumigil ka kasi sa kakain. 3 times na lang para mag-isa na lang yan. Kayo naman. Ikaw din ang solusyon yan eh. Kung tayo titigil sa kakain, pag nakakita ba, sarap naman yan. Pag nakikita niyo si Pastora kumakain, alam mo naman, masarap kumain si Pastora, kahit si Bishop, nakatingin na, tapos na siyang kumain. Nasa eroplano kami, kain, kain. Ako lang naman kumakain, hindi na niya matiis. Kasi nasa gitna ako, silang 2 ni Judah, sa side ko. Kanya-kanya sila ng dukot doon sa kinakain ko. Sabi ko, bakit? Akala ko tapos na kayong kumain. Kasi masarap tingnan. Kayo naman, pag masarap tingnan, kakain din ako. Huwag takaw tingin. No? Huwag takaw tingin. But just enjoy your life, but not too much. Meron din dapat limitation. Everything that is too much is dangerous. Amen. Hallelujah. O yan. Praise God. Is there any other question? Ako, Pastora, may question ako. Yes po, Pastor. Pastor Nong. Yung Pastora, yung pag sa mga babae, maano sa babae, pag sa lalaki, ganun din. Parang tinawag dito sa amin, Pastora, double blade. Doble ba parang yan? Ang preference niya parehas. Yan ang ibig sabihin. Ang sexual preference niya, pwede siya sa lalaki, pwede din siya sa babae. Sa Tagalog niyan, si lahis. No? So, That is still part nito na sinabi ng Lord. Vile and degrading things. No? Shameful, vile, and degrading things. Sa ibang translation, ang nakalagay yan, reprobate mind. Debased mind. Binaba na talaga yung kaisipan nila. Kapag hindi kasi tayo nakikinig sa palaging paalala ng Panginoon, ang Holy Spirit is always speaking to us. Kapag hindi tayo makikinig, hahayaan ka niya. Hahayaan niya na ang pag-unawa mo sobrang baba na, para ka na lang animal. By instinct, you are doing things. Makikita mo isang tao, bakit walang wisdom? Bakit hindi mo naisip ng ganun? Wala nang wisdom, hindi sila makaisip ng tama. Yun ang ibig sabihin ng vile, debase. Ano yung isang word na sinabi ko?
Reprobate mind, yung kaisipan na sobrang baba. Hindi na po na nila maisip yung tama. Bakit? Because they rejected God. Sabi nga dyan, sa verse 31 ng chapter 1, they refuse to understand, break their promises, heartless, and have no mercy. Ayaw na nilang umunawa. Nag-zero in na lang sila doon sa gusto nilang gawin. So, have you encountered such people? Ako marami akong na-encounter na iba-ibang tao. Yun nga lang, they don't want to change. Although they know it is wrong. Kung alam nilang wrong, ba't hindi sila makaahon? They have chosen the path. Yun ang ibig sabihin yan. They have chosen the path. They know God's justice, sabi sa verse 32. They know God's justice requires those who do such things who deserve to die. We're talking now God's justice. Ang hustisya ng Diyos. Alam nila na deserving to die ang hatol ng Panginoon sa kanilang ginagawa. Alam nila yon. Pero, they did it anyway. Pinili nilang gawin kahit alam nila. Yun yung debased mind. Yun yung sobrang babang kaisipan na parang instinct na lang ng animal. Tingnan, example kita, debased mind. Para maunawaan niyo yung debased mind. Yung taong lasinggero, ilang beses mo nang sabihan, ilang beses mo na rin, maraming iba-ibang tao na ang kumakausap. Hindi pa rin. Kahit siya mismo, I tell you, ako din, nag-experiment kami sa college na ano nangyayari sa brain mo kapag ikaw ay nalasing. So, stages by stages, sinusulat namin yung naranasan o ganitong alcohol, ganitong 3 beer. Anong mangyayari sa'yo? Wala lang. 6 na beer na. 6 na bottles ng beer. Sinusulat namin ano yung resulta. Hanggang sa nalasing. Nalasing talaga. Ang unang indication, o anong indication na kinakausap pa rin kami ng professor. Ano nang nangyari sa'yo? Nahihilo ako. Nahihilo, sulat. What about your motor skills? Ang iyong pagkilos, ang iyong muscle, nagagalaw mo pa ba? Mabigat na ang muscle ko. Hindi na ako makasulat, mabigat na. So, naapektahan na yung muscle mo. Tumayo ka. Tumayo, pagtayo, hindi makalakad. Bakit di ka makalakad? Tinatanong kami. Ako, sabi ko nga, umiikot, lumalakad yung floor. Paglakad ko, lumalakad din yung floor. Nagbi-bend yung floor. Nagbi-bend yung walls. Hindi ko alam paano ako lalakad. Sinusulat namin yon. Because we were experimenting, ano ba talaga mangyayari kapag ikaw ay your brain is having the alcohol, the presence of alcohol. So, sabi namin, bakit nagbi-bend yung wall? So, paano ako lalakad? Yung floor, umaalis sa step ko. So, try mo ilakad. Convince yourself that you can walk. Sabi nga sa akin. So, I convinced myself. So, imbis na lalakad ka na tuwid na ganyan, because you're convincing yourself, you were doing this. Ito yung floor, ganito ang lakad ko. Sabi na, bakit ganyan ang lakad mo? Kasi yung floor, ang tingin ko, umaakyat. So, kailangan ko umakyat. Sabi ng professor, okay. Nakakatawa siya pagtingnan kasi normal yung professor. Hindi naman siya uminom, pero nakakatawa siya sa mga pinagagawa namin. Meron isa, gumapang na. Bakit ka gumagapang? Kasi paakyat yung
yung daan, yung floor umaakyat. Sa isip mo umaakyat. Pero hindi na paakyat. Kung mga naglalasing diyan, alam nila. 'Di ba? Hanggang sa wasted ka na. Oh, kausap pa kita. Oh, yes sir, kausap mo ako. Iba-iba na yung may isang sagot, ay may isang tanong, iba na yung sagot. Sabi na, naririnig mo ba ako? Naririnig kita. Naunawaan mo sinasabi ko. Oo, naunawaan ko. Yung iba naman, hindi na sumasagot, natutulog na lang. So, what is the result of the experiment? The experiment says na habang umiinom ka ng alcohol, at certain level ng alcohol, pwedeng hindi na kumilos ang iyong muscle. Apektuhan ng iyong muscle, hindi ka makakilos ng kamay. Pero, pwede rin ang iyong kaisipan maapektuhan, ang iyong internal vision. Pero, ang iyong understanding is still there. Alam mo yung ginagawa mo. Alam mo, naririnig mo pa rin ang sinasabi ng nagtatanong sa'yo. You are still conscious. Pero pagkagising mo, alam mo ba, nawala na, tinanggal na yung alcohol, yung effect ng alcohol. Kumusta na? Alam mo bang nangyari kagabi? Oo, alam ko. Because you know. Bakit ka nagsasabi yung mga iba na sabi na, hindi ko alam. That is not true. Your brain still records everything. Maybe the vision is distorted, but it knows what you did. Anong sabi ng mga lasinggero? Hindi ko na alam. Pag hindi mo na alam ang ginagawa mo, ang ibig sabihin nun, ang alcohol content mo sobrang taas na at hindi yan mawawala sa iyong kokote. It will preserve your brain. Titigas. I'll give you an example. Yung isda na karne, ilalagay mo sa alcohol, anong mangyayari? Ma-preserve, di ba? Ganon din ang mangyayari sa iyong brain pag sobrang alcohol. Titigas yung brain mo. Yung iniinom mong alak, hindi yung nawawala sa iyong katawan. It remains there. Hanggang tumataas ang level nun. Hanggang sa dumating yung time, mamatay ka na lang, ma-stroke ka. Pero yung utak mo, pag sinabi mong hindi mo na naroon, ibig sabihin nun, ang sobrang taas na ng alcohol nun. Pero yung hindi pa mataas ang alcohol, alam nila. It is a lie to say, hindi ko alam. We experimented it. I know. I experimented it. I was part of that experiment. Kaya you cannot tell me. Hindi ko kasi alam, pastor, ang ginagawa ko. You're lying. I'm telling you now, you're lying. Okay. Pero yung mga professional drinker, tanungin mo, alam nila. Alam pa nga nila kung paano palusutin yung alcohol daw sa katawan mo para hindi ka malasing. Alam ko rin yun. Pero hindi ko ituturo dito kasi pag tinuro ko yun, maiinom kayo. Bawal. Bawal. Of course, alam ko. Because it's a part of my course. Pero yun nga mga kapatid. You do not abuse. Because your brain records everything. Ang brain na ito, dinisign ni God to know everything you have done. Kaya nga, ang soul, ang part of your body, the soul, when we go back to Jesus, sa end times, sa judgment day, pati ang mga matay, tatawagin, bubuhayin ulit. Because judgment is for the living. So, yung mga matagal na namatay, maging mabubuhay muli. And everything will be recalled because it is recorded in the brain.
Mm. Di ba? Ay, paano burahin ang records? Anong gagawin? Confess and ask the Lord, Lord, ginawa ko to. Lahat ng hindi mo kinonfess, nandyan pa rin yan. Kaya Isaiah 43 saying that, I think sa verse 19, sabi niya, even I, the Lord, will blot out your sin and remember no more if you confess. Psalm Hallelujah. 103 is saying, Psalm 103 is saying, hanapin niyo sa Psalm 103, sabi niya, as far as the east is to the west, so far as I have removed your sins and remember it no more. If you confess. Pag hindi mo kinonfess, ay mananatili yan. At dating sa judgment day, Lord, di ba pinatawad mo na ako? Oo, yung mga kinonfess mo, but ito hindi mo kinonfess? Paano ka patatawarin, hindi mo kinonfess? Praise God. Alam mo, masyado akong nalulun sa mga love songs noon when I was in college. I was desperate. Pag nagla-love song ako, ay, ganyan ako. Ni-memorize ko sila. Pero nang na-born again ako, sabi ko, Lord, ikaw lang ang love song ko. I confess everything. Now, wala akong maalala ni isang love song. O, di ba? Sabi nga, wala ba kayong love song ni Pastor? Sabi ko, meron pero na hindi ko maalala. Love song ba yun? Hindi mo maalala. Ayan. Ano nga, Daddy? Beautiful girl ba yun, Daddy? Hindi ko maalala. Sabi ni Pastor, yung wedding day mo ka, hindi mo maalala. Wala akong na-amnesia ako. Hallelujah. Pero that's what I'm saying. Everything, God took it away. Every remembrance of mga college love songs and all kinds of emotional things, tinanggal. When I begin to confess everything, tinanggal lahat yon. Lahat ng guilt, tinanggal. As far as I can remember. Naalala ko noon, every time I remember, when God makes me remember this guilt, immediately, sabihin ko, Lord, I confess, I did that. Yes, I did that, I confess. Paulit-ulit kong ginagawa yan. I was in Qatar when I was doing it every day. Sige pa, Lord, make me remember, ano pa nga yun? Paulit-ulit din ako nagko-confess. Kahit na inuulit-ulit ko rin ang confession ko. Until wala na akong maalala. Because God has forgiven me of everything. Diba? Now you know? So, no more question? Lumagpas na tayo, may utang na kaagad kayo, first day pa lang. Okay. Next Thursday, we will meet again. Did you like the type of teaching today? Amen. Amen po. Amen. Is it informative? Amen. Amen. Yes po. Ilang informative that you learn a lot of things today. Chapter 1 pa lang yan. So we go to chapter 2 on Thursday and hopefully, ma-i-clear po natin ang buong Book of Romans. We just have to pray to Jesus for more understanding. Amen? Amen. Praise God. At Tons, ang ating screenshot, Tons, ng ating mga nandito. Praise God. Tapos na. Ay, tapos na. Thank you, Lord. Okay. So, Pastora Mercy, can you pray for us? Hindi po tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Parigat, sa mensahe mo sa amin sa gabi ito. Thank you, Lord. Pinakita mo sa amin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Pinapakita mo rin sa amin, Lord, kung paano ka magalit sa makasalanan. But Lord, sinabi mo ako sa salita, if you ask
If we confess our sins, you forgive. You are faithful and just to forgive us. Salamat po. Salamat po, Panginoon. At Lord, dalangin po, O God, na ito'y nakatulong sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, talagdagan ang aming kaalaman sa gabing ito in the book of Romans. Salamat po sa ni Pastor Ates, Panginoon, na patuloy niyong ginagamit sa amin. Salamat po sa oras, panahon na ginugugol niya sa amin. Ang aking panalangin, patuloy mo siyang pagpalain ng kalakasan, Panginoon. Lalo pang Panginoon, kaalaman po, God. Salamat po sa bawat isa na nagbigay ng oras sa gabing ito sa iyong salita. O God, sa pagpapala sa amin, sa karunungan, sa unawaan ng iyong mensahe sa gabing ito. Salamat po. At sa gabing ito, Panginoon, tutulog kami payapa. Possess our body, Lord, our soul, our spirit. Possess us, O God. In Jesus' name I pray. Amen. 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 At maraming salamat po sa bawat isa. Maraming salamat, Pastora Mercy, for praying for us. At yun, God bless po and see you. Thank you, Pastor. God bless. Sige po.